Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hinihingal na ako sa pagtakbo pero wala pa akong balak na huminto. Kailangan kong maabutan ng babaeng kanina lang na huli kong may gusto na namang biktimahin. Ina! Huminto ka! Ito na ang huling pagkakataong mambibiktima ka! Huwag ka nang umasa, Paula. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko para sa pamilya ko. Nagkakamali ka! Kasakiman ang gusto mong mangyari! Nagawan ko ng paraan na makalapit sa kanya. Napakalakas ni Ina. Kaya niyang iwasan ang lahat ng ataking binibigay ko sa kanya. Kahit papaputukan ko siya ng baril, kaya niyang saluhin ang bala at ihulog na parang laruan lang. Yan lang ba ang kaya mo, Paula? Pulis ka lang, samantalang ako, anak ng isang makapangyarihang mangkukulam. Hindi ako makakapayag na makapambiktima ka pa, Ina. Tama na! Hindi ikaw ang pipigil at sisira sa lahat ng mga plano namin. Bubuhayin namin si tatay! Napaatras ako nang makitang kay gaan ang katawan ni Ina nang umangat siya sa ere. Maski ang kasamahan kong pulis na si Kyle, walang nagawa para pigilan siya. Sugatan na ang aking kaibigan. Alam kong hindi pa darating ang backup na pinatawag namin. Mukhang mamamatay na kami. Pikit matang hinawakan ko ang agimat na binigay sa akin noon ng aking lolo. Opo, Miss Winnie, isa akong antingera. At gagawin ko ang lahat, matigil lang ang kasamaan na pilit ipinagkakalat ni Ina. Isa kang mahinang nilalang, Paula. Isang tanga na pulis na pinahahalagahan ng buhay ng mga taong mapang-abuso. Mga taong walang ibang alam gawin kundi ang manakit at pumatay ng kapwa. Nagkakamali ka, Ina. Kahit nagkamali ang isang tao, may batas na karapat dapat magbigay ng parusa sa kanila. Hindi tayo ang huhusga, kundi ang batas na pinairal ng ating gobyerno. Sa tingin mo ba naniniwala ako sa batas nyo? May sarili din kaming batas na sinusunod. At para sa kaalaman mo, ang mga makasalanan ay pinaparusahan at hindi kailanman binibigyan ng pagkakataon. Inihanda ko ang aking sarili para makipaglaban. Binitiwan ko ang baril. Kapangyarihan ng anting-anting ang gagamitin ko laban sa kanya. Kung may taglay na lakas at bilis si Ina, meron din ako. At alam kong sa tulong ng agimat na meron ako, matatalo ko si Ina. Siya at ang nanay niyang mangkukulam. Ako po si SPO3 Paula Sanchez, 40 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ito ay isa sa mga naging karanasan ko noong ako'y 23 anyos pa lamang. Marahil walang gustong maniwala sa ibabahagi ko, pero kung minsan ang mga akala nating katahang isip lamang, siya pang dahilan para magising tayo sa katotohanang hindi lang tayong mga tao ang nabubuhay sa mundo. Marami ding ibang nilalang. Nakikihalubilo sa atin at may kanya-kanyang misyon na gagampanan. O partner, ano? Kumusta ang pakikipag-usap mo kay Major? Heto, kailangan nating maghanda eh. May bago na naman tayong assignment. Talaga? Abay goods yan, partner. Siguradong sisikat na naman tayo sa mga mata ng mga huhulihin nating kriminal. Hindi naman kasi basta-basta kriminal ang huhulihin natin, Kyle. Isang magandang babae. Ayos yan. Hoy, tigilan mo ako sa kalokohan mo ah. Huwag mo akong pakitaan ng pagiging babaero mo at makapalitan kita bilang partner ko. Ikaw naman, Paula. Nagjo-joke lang naman ako. Saka maganda ka sa lahat ng pulis na nakilala ko. Kaya nga masaya ako na ikaw ang naging partner ko eh. Huwag mo akong inuuto ah. Alam ko naman na promotion lang ang habol mo. Pero isipin mo na lang, sa misyong ito nakasalalay ang pag-angat mo sa posisyon. Yes, ma'am. Pangako. Pagbubutihan ko ang misyon nating to. Pinag-aralan namin ni Kyle ang aming bagong assignment. Tungkol ito sa mga missing persons dito sa aming lugar. Matagal nang nakabinbin ang kasong ito, naiilan na rin naman ang sumubok na humanap ng lead pero hindi naman nagtatagumpay. Ang pinakahuling biktima pa ng nasabing babaeng kidnapper ay isa sa kanilang pulis na dating naka-assign sa kaso. Pansin ko, puro lalaki ang biktima. Kadalasan, mga mangingisda. Baka naman hindi talaga tao ang babaeng nambibiktima, Paula. Nakasanayan na namin ni Kyle ang first name basis kahit mga pulis kami at komportable kami sa bagay na yon. Kahit papaano, nakakapag-usap kami ng matino at napagkukuro-kuro ang mga bagay-bagay tungkol sa kasong hinahawakan namin. Kumpirmadong tao ang babae, Kyle. Ito pa lang ang balitang ibinigay sa akin ng informant ko. Hindi ko lang alam kung paano niya na-manage na isamang mga lalaki sa kabilang isla ng hindi nanlalaban. Aba, isa sa mga naging biktima niya kilalang bandido.
Pero tignan mo dito sa files, kalunos-lunos ang bangkay niya ng matagpuan. Hindi kaya aswang ang babaeng yan? Hindi, malakas ang kutob ko na gumagamit ng mahika ang babae. But since tayo naman ang nag-iimbestiga, bigyan natin ng chance ang lahat ng possibilities para malaman natin ang buong katotohanan. Kung ibang pulis lang ang naka-assign dito, siguradong ibabasura na nila ang usaping aswang o black magic. Pero ako, lumaki ako sa poder ng lolo ko kaya naniniwala ako sa mga ganyang bagay. Tama naman. Hindi ko nga nakalimutan ang kwento mo tungkol kay alias Waway, hindi ba? Na kunwari, napagbintangan siyang aswang. Pero isa lang pala siyang kriminal na may hawak na anting-anting, kaya hindi nahahanap kapag tinutugis. O kaya naman, si Maria Labo, na isa ring aswang. Tapos pulis nga ang asawa niya. Kaya hindi talaga imposible ang kababalaghan sa linya ng trabaho natin. Nasa sa atin na lang yun kung maniniwala tayo o hindi. Ang dami mo pang sinabi. Ang point ko lang naman, babae ang suspect at hindi pa natin alam kung ano ang motibo niya sa paggawa nito. At yan ang kailangan nating alamin. Yes, ayokong umasa na lang din sa informant ko Maliban sa ibibigay niyang impormasyon, kailangan personal din nating mapuntahan ng resort kung saan siya madalas na magpakita. So, mag-undercover tayo? Ganun na nga. Ano, handa ka na ba? Oo naman, ako pa. Yun nga ang ginawa namin ni Kyle. Nagpanggap kaming magkasintahan ni Kyle nang pumunta kami sa beach resort na siyang target namin. Sinalubong kami ng isa sa mga empleyado at sinamahan papunta sa reception. Ilang sandali pa, matagumpay na kaming nakakuha ng kwarto at masayang tumambay sa beachfront. Sa tingin mo, Paula, nandito ngayon ang mapanlinlang na babae? Malay natin, basta kailangan nating makasigurado. Alam mo na, ayon sa files, hindi kagad nahahalata ang sadya ng babaeng suspect sa kanyang mga biktima. Nagpapanggap pa muna siyang mahinhing babae, tsaka nakikipaglapit at nagkukunwaring nangangailangan ng tulong. Tapos kapag kumagat na sa pakulo niya ang mga lalaki, ayun, may isasama na niya ang mga biktima sa isla na pinagtataguan niya. Baka naman ibang modus naman ang gawin niya. Malay natin, luma ng style niya. Tapos nagsawa na siya. Kaya iba naman ang gagawin niyang panghakot sa mga biktima niya. Ang galing mo rin kung ano-ano talagang pumapasok dyan sa isipan mo Alam mo Kyle, imbis magsalita ka ng magsalita dyan, subukan mo kayang igala ang mga mata mo sa paligid. Baka naman may mahanap tayong kaduda-dudang babae dyan na pwede nating matyagan. Paano naman natin malalaman? Hindi lang naman tayo ang tao sa lugar na to. Basta, alam kong mahahanap din natin ang nasabing babae. Maging alerto ka lang. Teka Paula, nakikita mo ba ang lalaking papalapit sa atin? Oo, siya ang informant ko. Sumimpli ka lang kakausapin ko siya. Tumayo si Kyle at naglakad-lakad na lang muna. Siyang paglapit naman sa akin ni Manong Sito, ang inutusan kong gumala-gala na rin sa lugar. Ma'am, mabuti naman at narito po kayo. May balita na po ba, Manong? Wala pa naman sa ngayon, pero maglilibot-libot ako sa buong dalampasigan. Ayon kasi sa nasagap kong chismis, tuwing araw ng Martes at Biyernes lang napapagawi rito ang misteryosang babae. Nakita niyo po bang itsura niya? Oo, kaso lang sa kalayuan. Ang alam ko, mahaba ang buhok niya, may kaputian, matangkad at palaging nakasaya. Madalas siya sa dalampasigan at tuwing 6:00 ng hapon lumalabas. Kung ganun, hindi pa oras na lumabas siya ngayon. 3:00 pa lang pero wag pa rin po tayong makampante. Kailangan alerto tayo sa lahat ng oras. Mahina akong sambit na ikinatango naman ni Manong Sito. Nagpaalam na siya sa akin at pinagpatuloy ang kanyang pagmamatsyag. Ako naman, napilitang hanapin si Kyle dahil kahit natapos na kami ni Manong Sito sa pag-uusap, hindi pa rin bumabalik ang lalaki. Sa kalalakad ko, namataan ko siya sa kumpulan ng mga mangingisda at may kausap na babae. Kaagad akong lumapit sa kanila. Kyle! Babe, sinundan mo pala ako. Oo, hindi ka na kasi bumalik Ano bang ginagawa mo rito? Pasimple kong sambit pero naiinis na ako sa kanya. Usapan namin magmamatsyag pero inuna pa niya ang pambababae. Nagpaakbay ako nang mapatingin sa akin ang kausap niya. Maganda ang babae, morena at may mahabang buhok. Mahiyain niyang inipit ang ilan sa mga hibla nun sa likod ng kanyang tenga nang tangayin yun ng hangin.
Pasensya na po, ma'am, kung hindi kagad nakabalik ang boyfriend nyo. Nakikiusap kasi ko na sana bilhin na lang niya ang natitirang isdang meron ako. Ma'am, baka po gusto nyo. May sakit kasi ang nanay ko eh. Kailangan namin ng pambili ng gamot. Ah, ganun ba? Nasan bang tatay mo? Wala na po akong tatay, ma'am. Kaya nagtsatsaga na lang po ako sa pagtitinda para makatulong ako sa aking pamilya. Sige na, Pao. Babe. Bilhin na natin ang tinda niyang isda. Nakakaawa naman kasi. Sige na po, ma'am. Para naman po ito sa nanay ko eh. Naawa ako sa babae, lalo na't naalala ko sa kanya ang aking sarili. Ako man ay nagmula rin sa hirap at kailangang igapang ang pag-aaral para makapagtapos at makatulong sa pamilya. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin kay Kyle na bilhin na lang namin ang isda. Mabilis pa sa 4:00 dumukot ng 500 peso bill si Kyle tsaka iniabot ito sa dalaga. Keep the change na lang, ganda. Naku, salamat po sir. Napakabuti niyo ni ma'am. Pagpalain po kayo ng Diyos. Wala yon. Ako nga pala si Paula. Siya naman si Kyle, boyfriend ko. Mga bakasyonista kami sa lugar na ito. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Ina. Taga rito po ako. Bali ang bahay po namin nasa di kalayuan lang naman. Nice to meet you, Ina. Ikinagagala ko rin po kayong makilala. Matanong ko lang po, bakit pinili niyong magbakasyon dito sa lugar na ito? Kinatatakutan po ang lugar namin dahil sa sunod-sunod na krimeng nangyayari. Ha? Talaga? Hindi niyo po ba nababalitaan ang tungkol sa mga nawawalang lalaki sa dalampasigan? Makalipas lang ng ilang araw, matatagpuan na lang ang mga bangkay nila sa tabing dagat, palutang-lutang. Kumislap ang mga mata ko nang marinig ang sinabi ni Ina. Mukhang makaka-jackpot kami ngayon, lalo na tubong tagaroon ng babaeng napagtanungan ko. Kailangan ko lang sigurong kaibiganin si Ina. Isang ideya kagad ang pumasok sa isipan ko. Ina, gusto mo bang maging tour guide pansamantala? Bakit po? Para naman may sideline ka. Huwag kang mag-alala kung magkano ang kinikita mo sa pangingisda, iibahin natin sa pagsama mo sa amin sa pamamasyal. Lalakihan natin ang sweldo mo. Mukhang maganda po ang offer niyo, ma'am. Kaso lang wala naman akong experience sa pagtutour guide. Baka po mabigo ko lang kayo. Ina, madali lang naman maging tour guide eh. Ipapasyal mo lang kami sa magagandang lugar dito sa inyo. Ganun lang. Sige po kung yan ang gusto niyo. Wag mo na akong ipo. Mukhang hindi naman nagkakalayo ang edad natin eh. 23 lang ako. Ako naman po 20 anyos lang. Kita mo na? O siya, basta bukas babalikan ka na lang namin dito? Sige po, pwede. Dito na lang po ako maghihintay. Sumang-ayon naman ako sa gusto ni Ina. Tutal naman mas madali ko siyang matutuntun. Uunti-untiin ko na lang ang pagtatanong ko sa kanya hanggang sa makuha ko na ang loob niya. Hindi naman yun mahirap sa kagaya kong pulis na magaling makipag-usap. Kinabukasan nga, bumalik kami sa dalampasigan kung saan naroon si Ina. Saglit kaming nag-usap, tsaka niya kami dinala sa isang stall na nagtitinda ng puto at tsokolate. Halika kayo ma'am, ito po ang specialty namin dito. Masarap ang puto maya kapag sinausaw sa tsokolate. Mukhang nakakatakam nga ito. Mag-order ka na doon, Kyle. Maiwan muna kami ni Ina dito. Sige ba? Nang maiwan nga kaming dalawa ni Ina, initian ko ang dalaga. Nahihiyang gumanti siya ng ngiti sa akin. Ina, yung naikwento mo tungkol sa mga lalaking wala ng buhay na natatagpuan sa dalampasigan, gaano kadalas mangyari yun? 2 beses sa isang linggo, Paula. Natatagpuan na lang naming wakwak ang dibdib ng mga lalaking biktima at mukhang pinahirapan ng sobra. Pinahirapan? Paano? Maraming butas ang katawan nila. Tingin ng mga matatandang nakakita sa mga bangkay, mukhang nilabasan ng insekto ang mga katawan nila. Para bang kinain ng mga ito ang kanilang laman? Parang nakakadiri naman. Totoo yun. Kaya nga kapag araw ng Martes at Biyernes, alam ko nang may lulutang na namang patay sa dagat. Ang akala nga namin nung una baka sirena ang nambibiktima. Kaso habang tumatagal, may nakikita ng babae na nambibiktima at hindi siya sirena. Ganun ba? Bakit mukhang interesado ka sa kwento kong yun? Hindi ka naman siguro pulis. Nerbyosang napahalakak ako sa narinig kong sinabi ng dalaga.
Mukhang magaling siyang makiramdam at pwede ring gawing asset para mahuli namin ang babaeng suspect. Oh, mamaya na ang kwentuhan. Kain na muna. Mukhang masarap nga yan ah. Sige na Paula, tikman mo. Siguradong mapapadalas ang dayo mo sa lugar na ito, makabili lang ng puto. Naku, sinabi mo pa. O siya, kain na bago tayo mamasyal. Tirik na ang araw nang magsimula kaming itour ni Ina. May mga magagandang lugar sa beach resort na pinuntahan namin. Kaso lang, may mga lugar din ng management na pinagbabawalang puntahan ng mga guest. Sa katunayan, nabobore na ako. Ikalawang araw na namin ngayon pero wala pang nangyayari sa trabaho namin. Nanatili kaming alerto ni Kyle sa paligid. Lahat ng posibleng suspect ay binabantayan namin pero so far wala pa kaming nakikitang kakaibang galaw. Hanggang sa may napansin akong naghihilahan sa isang sulok ng mga batuhan sa may dalampasigan. Ang lalaki pa talaga ang hinihila ng babaeng pasok sa description ni Manong Sito. Pasimple kong siniko si Kyle at alam na niya ang ibig kong sabihin. Kailangan kong umalis at puntahan ng kaguluhan pero maiiwan si Kyle para hindi mahalata ni Ina ang gagawin ko. Mauna na kayo ha. May pupuntahan lang ako. Kyle, kita na lang tayo sa resort mamaya. Ina, iwan ko na muna kayo ha. Sige Paula, tatawagan na lang kita mamaya. Salamat. Kaagad akong umalis at nakitang malapit ng matakpan ng malalaking bato ang dalawang hinahabol ko. Hinugot ko ang dala kong baril at tinutok sa puntirya ko. Hoy! Tigil! Ma'am Paula, tulungan niyo ako. Ha? Manong? Tulungan niyo ako. Baka kung anong gawin niya sa akin. Miss! Tumigil ka! Pulis ako! Tumawa lang ang babaeng kanina ay hila-hila si Manong Sito. Napakunot ang noo ko nang makitang nanlilimahid siya sa dumi. Magulo at gusot-gusot ang kanyang damit. Halatang hindi na dinaanan ng suklay ang kanyang buhok. May itim ang ngipin at marurumi ang kuko. Sa tingin ko, isa siyang babaeng palaboy. Nambelat pa ang babae sabay karipas ng takbo. Tsaka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Si Manong Sito naman nangihinang napaupo sa lupa. Akala ko mamamatay na ako. Salamat po ma'am at dumating kayo. Sino ba kasi yon, Manong? Siya ang babaeng palaboy sa lugar na to, ma'am. Wala po siya sa sariling katinoan. Nagkataon lang na ako naman ang napagtripan niyang hilahin sa likod ng batuhan. Si Manong talaga, oo. Hindi niyo ba kayang ipagtanggol ang sarili niyo laban sa babaeng yun? Kayang-kaya mo naman siyang iwasan nang hindi ka nasasaktan eh. May hawak kasi siyang patalim. Informer niyo lang ako, hindi naman ako pulis, ma'am. Paano na lang kapag nagkasala ako sa babaeng yun? Na paano ba kasi ang babaeng yun, Manong? Sinusubukan kong itanong sa kanya kung sino ang babaeng nambibiktima. Dahil siya lang po ang bukod tanging nakakakilala sa kanya. Talaga? Ang babaeng yun? Oo, Paula. Siya nga. Hindi ako makapaniwalang napasunod ng tingin sa dinaanan ng babaeng kanina lang na pagkamalan kong kriminal. Buong akala ko siya na ang kailangan naming hulihin. Pero hindi pa pala. Tsaka ko lang naalala si Kyle at Ina. Oo nga po pala, iwan ko na kayo. Sana naman mag-ingat kayo sa susunod. Sige ma'am, mag-iingat na ako. Salamat. Wala pong anuman, Manong Sito. Tinalikuran ko na kagad ang lalaki at binalikan si Kyle. Nagtaka ko dahil nawawala sila sa pinag-iwanan ko. Sinubukan kong tawagan ng cellphone niya. Hindi ito nagri-ring. Out of coverage area. Naisip kong pumunta sa resort patungo sa kwarto kung saan kami nagstay. Wala pa rin ang lalaki doon, ni hindi man lang nagalaw ang mga damit sa loob ng kwarto. Nagpa siya kong hanapin na siya sa buong resort. Bago umalis, kinuha ko ang aking cellphone, wallet, baril at 2 reserbang magazine at ang radyo kung saan pwede kaming makahingi ng backup kung sakaling kailanganin namin ng tulong. Palabas na ako sa kwarto nang makasalubong ko naman si Manong Sito. Hingal na hingal at mukhang may mahalagang sasabihin. Nasaan na bang lalaking yun? Ma'am! Ma'am! Manong Sito? Anong ginagawa niyo rito? Ma'am, nakita ko si Sir Kyle sakay ng bangka papunta sa kabilang isla. Kabilang isla? Anong ginagawa niya ron? Kasama niya ang babaeng kinaibigan niyo, ma'am. Si Ina? Sigurado ba kayo? Tama, ma'am. Halina kayo. Hindi pa sila nakakalayo.
Kailangan natin silang sundan. Sige, bilisan natin! Habang nakikipag-usap si Manong Sito sa isang bangkero, natanaw ko sina Kyle sa laot. Papalayo na sila sa aming kinaroroonan. Alam kong kahit sumigaw pa ako at tawagin sila, hindi na nila ako maririnig, lalo na't malakas ang hangin sa dalampasigan. Mabuti na lang, kaagad na nakalapit sa akin si Manong Sito at ipinaalam na nakahanda ng bangka na gagamitin namin. Halika na, ma'am. Nandito na ang bangka. Pwede na tayong pumalaot. Sige, kailangan na natin silang sundan. Isa pang pasaway si Kyle eh. Bakit ba siya sumama kay Ina? Hindi naman niya lubusang kilalang babaeng yun. Ginagawa nga lang naming tour guide si Ina eh. Alam nyo naman si Sir Kyle, masyadong babaero. Baka mamaya, naisip niyang pwedeng paghaluin ang trabaho sa kasiyahan, ma'am. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon na wala kayo kanina sa tabi niya. Kasalanan ko to eh. Sana pala, maayos kong nilabanan ng babaeng baliw kanina para hindi na kita naabala. Huwag niyo nang isipin yon, Manong Sito. Alam ko naman na wala kayong kasalanan eh. Si Kyle lang pabaya. Hindi niya iniisip na pwedeng masira ang mga plano namin dahil sa ginagawa niya. Para siyang hindi pulis. Nakakainis. Umiling si Manong Sito at pinaandar na ang makina ng bangka. Nagsisimula na rin kaming umusad. Hayaan nyo na, ma'am. Ako na muna magiging partner nyo ngayon. Matagal ko na din kasing pinangarap na maging pulis eh. Sana, ito na ang pagkakataon ko. Sige, papayag ako, Manong Sito. Pero utang na loob, huwag niyong gagayahin si Kyle ha. Huwag kayong hihiwalay sa akin. Sagot ko kayo pero responsibilidad ko rin na protektahan kayo. Asahan nyo, ma'am. Hindi magiging matigas ang ulo ko. Nasa likod nyo lang po ako. Sambit ni Manong Sito kaya kahit papano, naging magaan ang pakiramdam ko. Tinanaw ko ang islang tinutumbok ng aming bangka. Sigurado po ba kayong dyan papunta sina Kyle, Manong? Kinakabahan ako sa babaeng kinuha kong tour guide eh. Mukhang mali ang ginawa kong desisyon. Baka siya na ang babaeng hinahanap natin eh. Paano naman po tayo nakakasiguro dyan, ma'am? Ayon sa mga saksi, maputi ang babaeng nambibiktima. Morena si Ina. Matagal na nga ba kaya ang babaeng yan sa lugar na ito? Yan ang hindi ako sigurado. Ang hirap kasing humusga. Sa dami ng mga namatay, hindi na namin malaman kung alin ang totoo at mga gawa-gawa lang na kwento. Di bale, malalaman natin ang totoo oras na makarating tayo sa isla. Paliwanag ni Manong Sito, minsan lang may napagawi sa islang yun na tinawag na Isla Verde. Puro din naman kasi malalaki at matatandang punong kahoy ang naroon kaya hindi na ako magtataka sa ibininyag na pangalan. Saglit kong pinablangko ang aking isipan sa mga alalahanin. Inisip ko na lang na baka may rason si Kyle kaya siya sumama kay Ina. Iniisip ko baka naman babalik din sila kagad sa resort at hindi lang maiwan ni Kyle ang dalaga. Nasa ganoong alalahanin ako nang maramdamang nagiging mababaw na lamang ang tubig at malapit na kami sa dalampasigan. Ma'am, halina kayo. Nandito na tayo. Salamat, Manong. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko namang bumabae. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Pansin ko walang mga bahay sa parting ito ng isla. Wala po talagang napapagawi sa lugar na ito, ma'am. Ang alam ko, walang taong gustong pumunta sa lugar na ito. Isinumpa raw kasi ito ng mga babaylan noong araw. Lahat ng naninirahan dito, lumikas na matagal na panahon ang nakararaan. Kung ganun, bakit kailangan pumunta nila Kyle at Ina sa lugar na ito? Ano bang meron? Yun ang kailangan nating matuklasan, Manong Sito. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama kay Kyle at mahuli na ang lahat bago pa natin madiskubre. Tumango si Manong Sito at hinayaan akong mauna sa paglalakad. Tahimik na tahimik ang paligid, maliban na lang sa huni ng mga nag-aawitang mga ibon at iba pang panggubat na insekto. Sumasabay sa katahimikan ang mabining hampas ng tubig dagat sa baybayin. Walang takot naming pinasok ang kagubatan. Nakaumang ang hawak kong baril habang nakikiramdam sa paligid. Parehong mabibilis ang aming mga hakbang. Tanging malalalim na paghinga lang ang maririnig. Maya-maya pa, huminto kami ni Manong Sito. May naririnig din kasi kong yapak na alam kong hindi galing sa amin. Pinili kong tumabi sa isang mayabong na halamanan. Ginaya din ni Manong Sito ang aking ginawa. Ilang sandali pa, may namataan kaming ginang.
Nasa mid-50s na naglalakad sa kung saan kami tumatahak kanina. May dalang basket ang ginang, may lamang prutas. May karga rin siyang itim na pusa sa kabilang braso. Tahimik na naglalakad na animoy sanay sa kapaligiran ng matanda. Hindi ko kilala ang babaeng yan, ma'am. Ang alam ko, walang tao sa lugar na ito. Pero sino siya? Yan ang kailangan nating alamin, Manong Sito. Baka kilala niya si Ina. Ano, ma'am? Lalabas na ba ako? Susubukan ko magtanong? Wag muna. Kailangan natin siyang matyagan. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Hindi tayo taga rito eh. At baka sa halip na makatulong to sa misyon ko makasama pa. Baka isipin ng ginang na masasamang tao tayo. Sa bagay, ikaw na po ang bahala, ma'am. Hinayaan naming makalayo ang matanda bago namin sinundan. Tahimik lang kami, halos hindi kami nag-iimikan. Ilang sandali lang, nakarating kami sa patag na bahagi ng isla kung saan isang simpleng bakuran ang aking natanaw. May kubo sa gitna nun at mukhang hindi nag-iisang matanda. Minwestrahan ko si Manong Sito na pasimpleng sumunod sa akin, tsaka namin sinilip ang loob ng kubo. Ma'am, bakit nakahiga sa gitna ng papagang lalaking yun? At parang amoy patay na. Tama ka dyan, Manong. Kakaiba nga ang nangyayari sa kubo na ito. May nakapalibot pang mga itim na kandila sa lalaki. At kumpirmado, bangkay nga yun. Diyos ko, ma'am. Mukhang natumbok na natin ang babaeng hinahanap natin. Mukhang dito pinapatay ang mga lalaking biktima bago tinatapon sa dagat. Sandali lang, Manong Sito. Pero kailangan kong kuhanan ng litrato ang mga nakita natin. Sige po, ma'am. Basta mag-iingat lang kayo at baka marinig tayo ng matanda. Huwag kang mag-alala. Aarestuhin natin ang matandang yan. Lalabas ba tayo, ma'am? Matagumpay naman akong nakakuha ng mga litrato at salamat sa Panginoon may nasagap akong signal. Kaagad ko itong ipinadala sa aming hepe at humingi ako ng backup. Malinaw kong sinabi sa kanila na mukhang natumbok na nga namin ang suspect sa sunod-sunod na pagkawala at pagkatagpo ng mga bangkay ng kalalakihan sa may dalampasigan. Nangako ang aming hepe na magpapadala ng karagdagang pulis pero medyo matatagalan pa. Pumayag na rin ako dahil wala pa naman akong napapansin na kakailanganin namin ng tulong. Nakita ko naman na muling lumabas ang ginang kaya sinamantala namin ang pagkakataon. Nilapitan ng bangkay at sinuri. Sa tansya ko, nasa ilang araw na ang nasabing bangkay. Nasa proseso na ng postmortem spasm. Nakakagulat nga lang dahil biglang gumalaw ang bangkay kahit nga bangkay na ito. Mabilis kaming lumayo nang marinig ang mabibilis na yabag pabalik. Mabuti na lang may ibang daanan kaming pwedeng lusutan dahil medyo butas na ang iba't ibang bahagi ng dingding ng kubo. Mga buwisit! Sino kayo? Akala nyo hindi ko nararamdaman ang mga presensya nyo? Kanina nyo pa ako sinusundan! Lalabas ba tayo, ma'am? Wag! Hayaan mo siyang magalit at sumigaw. Hindi tayo magpapakita. Hindi natin malalaman ang tunay niyang sadya sa bangkay at hindi niya ito pinapalibing. Kung kamag-anak man siya, kailangan nating malaman. Kapag nagpakita kasi tayo, baka magpanggap pa siya at umisip ng ibang gimmick para hindi natin mahuli. Tsaka kanina pa ako nag-aalala eh. Wala dito si Kyle. Bakit hindi natin subukan iwan ng matanda, ma'am? Baka nasa ibang panig ng isla si Sir Kyle. O malay natin, makasalubong natin siya. Mabuti pa nga, hayaan na muna natin dito ang matanda. Basta ang mahalaga, markado na siya sa atin. Hindi na siya makakatanggi pa. Umalis na nga kami ni Manong Sito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naman kalakihan ang Isla Verde. Sa katunayan, mas malaki pa nga ang ibang isla na napuntahan ko. Kakasya lang siguro sa isla ang mga 100 residente. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya kaming magpahinga ng lalaki. Nakaramdam ako ng uhaw pero kabisadong inakyat ni Manong Sito ang isang may kataasang puno ng nyug at kinuhanan ako ng buko. Natuwa ako nang mapatid ang uhaw at muling nakaramdam ng kagustuhang maglakad. Halos 2 oras ulit kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang batis. Sinukbit ko sa bewang ang barel at naupo sa isang katamtaman na laking bato. Nasaan kaya sina Sir Kyle? Halos nalibot na natin ang buong isla pero hindi naman natin siya nakita. Ewan ko nga ba, papadilim na oh. Baka mamaya wala na pala sila rito. Mawalang galang na, iha. Sino bang hinahanap nyo?
Sabay kaming napalingon ni Manong Sito sa aming likuran. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang matandang sinundan namin kanina. Wala na siyang hawak na basket pero nakita kong may karga siyang pusa. Ngumiyaw pa ang hayop na animoy may sariling isip din nang tumingin ito sa amin. Pasensya na po, Aling... Maya, tawagin mo na lang akong Aling Maya. Iha, hindi ko naman ugaling manghimasok. Pero gusto ko sanang magtanong kung ano ang ginagawa nyo rito. Sa pagkakaalam ko kasi, hindi naman dinadayo ng turista ang lugar na ito. Hinahanap po kasi namin ang kaibigan ko, Aling Maya. Kanina pa kasi siya nawawala eh. May sinamahan siyang babae, tapos dito sila nagpunta. Wala namang ibang nakatira sa lugar na ito maliban sa akin. Kaya kung saan man nagpunta ang hinahanap niyong kaibigan, sigurado ako na wala siya rito. Imposible po ang sinasabi niyo eh. Dito sila dumaong ng kasama niyang babae, si Ina. Kaya alam kong dito sila mahahanap. Papagabi na, Iha. Ang mabuti pa sa bahay ko na muna kayo magpahinga. Sige na. Nagkatinginan kami ni Manong Sito. Pasimple siyang umiling sa akin. Nakaramdam din ako ng init nang mapalapit sa akin ang ginang. Kaya wala sa sariling nahawakan ko ang kwintas kong may nakasabit na anting-anting. Dito na nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Malakas ang pakiramdam ko na hindi pangkaraniwang tao si Aling Maya. At malamang may kinalaman siya sa pagtangay ni Ina sa aking kasamahang pulis. Sige ho, maraming salamat po sa kabutihan nyo. Halika na, Iha. Sumama na kayo ng kaibigan mo. Pwede ho bang kausapin ko muna ang kaibigan ko? Oo naman, Iha. Sige, maghihintay ako. Dumistansya ako't hinila din si Manong Sito sa isang tabi. Pabulong kong kinausap ang lalaki. Sigurado ka ba talaga dyan, ma'am? Baka mamaya may nakahanda ng kawa sa bahay ng matandang yan. Tayo na lang ang kulang. Manong, ikaw talaga, pagbintangan mo pang aswang si Aling Maya. Alam nyo kasi, mas maganda na yung sumama tayo sa kanya para malaman natin ang sekreto niya. Basta manatili lang tayong alerto. Sige po, ma'am. Wala namang problema yun. Okay na ha, sasama tayo. Halina kayo. Sumunod nga sa akin si Manong Sito nang lumapit ako kay Aling Maya. Kay laki ng naging pagngisi ng ginang, kaya naman napaisip ako kung ano kaya ang nasa isip niya. Ngumiyaw naman ang pusang karga niya na para bang natutuwa ito nang makitang sumunod kami sa amo niya. Gayunpaman, wala akong pinakitang kahit anong pag-angal sa questionableng pagkatao ng ginang. Ang mahalaga lang sa akin sa ngayon, mahanap namin si Kyle. Nagulat ako nang dumating kami sa sinasabi niyang bahay ng ginang. Hindi yun ang kubo na kanina na una naming nakita, kung saan may bangkay na nakahimlay sa gitna ng papag at tila ba ginagawang anito sa dami ng nakasinding kandila at alay. Nakapalibot pa ang mga orasyon at kung ano-anong burloloy. Tuloy kayo, Iha. Oo nga pala, dinala ko na kayo dito sa bahay ko. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang mga pangalan nyo. Ako po si Paula. Siya naman po ang kaibigan ko, si Manong Sito. Ikinagagal ako kayong makilala. Kami rin naman po. Napakabuti nyo na kahit hindi nyo kami kilala, pinatuloy nyo pa rin kami sa bahay nyo. Kaligayahan ko na talaga ang tumulong sa kapwa, Iha. Oo nga pala, maiwan ko na muna kayo ha. Magluluto ako sa kusina. Ayos lang ba? Naku, wala hong problema, Aling Maya. Kailangan nyo ho ba ng tulong? Medyo marunong din naman po akong magluto. Wag na, Iha. Kaya ko na ang gawain sa kusina. Ngumiti lang si Aling Maya at tinalikuran na kami. Sa kusina nga ang punta niya habang kami naman ni Manong Sito panay ang bulungan habang palingon-lingon sa paligid. Sa tingin mo ba, ma'am, nasa paligid lang si Sir Kyle? Malakas ang pakiramdam ko, Manong Sito. Nandito si Kyle. Baka pwede niyo po akong payagan na maglibot-libot sa labas. Sige, ikaw nang bahala. Ako naman dito sa loob. Babantayan ko si Aling Maya. Sige na, pagtatakpan na lang kita. Basta huwag kang gaano magtatagal ha, at mag-iingat ka. Sige po, ma'am. Lumabas na ng bahay si Manong Sito. Alam kong kaya niyang gawin ang mga pinagagawa ko sa kanya. Medyo natatagalan si Aling Maya sa kusina, kaya naisip kong silipin siya sa loob.
Napakunot ang noo ko nang makitang tila ba tuwang-tuwa ang ginang habang nakaharap sa may kalakihang kaldero. Kumukulo na ang laman nun at kasalukuyan niyang nilalagyan ng dinurog na dahong pamilyar sa akin. Isang uri ng dahon na pwedeng magresulta sa hallucination at pagkahimatay kapag nasobrahan. Kinabahan ako. Bakit kailangan niyang haluan ng ganoon ang sa tingin ko ay pagkain na balak niyang ihain sa amin? Hindi ako nagpahalata na nakita ko siya. Umupo ako ulit sa sofa at hinintay si Manong Sito na ilang sandali pa ang lumipas pumasok na rin sa loob. Oh, Manong Sito, may nakita ka ba? Meron po, ma'am. Ilang metro mula sa kinatitirikan ng bahay na ito, may nakita akong kubo. Kakaiba ito sa naunang napuntahan natin. Para lang kasing sinadyang gawing bodega eh. Madilim pero mukhang may tao. Sigurado ka ba? Oo, ma'am. Sigurado ko. Sa katunayan, bala ko na nga sanang pasukin ng kubo eh. Pero may nakita akong hindi ka maniniwala na makikita ko. Talaga? Ano naman yun? Hindi ano, kundi sino. Bakit? Sino ba? Si Ina. Nakita ko sa kubo. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Pinagpawisan ako sa katotohanang may binabalak ng masama si Ina at mukhang kasabwat pa si Aling Maya. Kung ganon, kailangan na nating kumilos. Hindi na pwedeng magtagal ang pagpapanggap nila. Anong gagawin mo, ma'am? Aling Maya! Nilakasan ko ang boses ko para siguradong maririnig ako ni Aling Maya. Palabas na siya ng kusina at gulat na nabitiwan ang mainit na sabaw na dala niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikitang ginawa ko. Nakatutok na kasi ang hawak kong baril sa matanda. Anong nangyayari, Iha? Anong ibig sabihin nito? Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Alam ko ng sikreto nyo. Anong sekreto? Kasabwat nyo si Ina. Kayo ang nasa likod ng mga nawawalang lalaki. Paano mo nalaman? Madali kang mabuking, Aling Maya. Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Ilabas mo na ang kaibigan ko. Iha, huwag kang masyadong matapang. Baka nakakalimutan mo, nasa baluarte ka namin. Hindi ako natatakot dahil nasa tama ako. Malakas kong sinipa ang matanda para sana mapusasan ko siya. Pero nagulat ako nang mapagtantong napakalakas pala niya. Mabilis pa siyang kumilos na parang ang gaan niyang gumalaw. Nagawa niya akong itulak kaya ako bumalya sa dingding. Kaagad namang sumugod si Manong Sito para segundahan ang ginawa kong pag-atake. Kaso lang kagaya ko, natumba rin si Manong Sito. Hindi ko pa napaghandaan ang naging pagbabago ng itsura ni Aling Maya. Humaba ang kuko niya at gumulo ang kanyang buhok. Nagkulay itim ang kanyang ngipin at mas kumulubot ang kanyang balat. Mangkukulam! Ano ngayon kung isa akong mangkukulam, ha? May magagawa kami, tanda. Kaya ka namin saktan. Kalokohan! Umusal ng isang hindi maintindihan na orasyon si Aling Maya. Ang totoo niyan, napakasakit sa tenga pakinggan ang narinig kong pagbigkas ng mga kataga. Nakakapanghina. Ilang sandali pa, bumagsak si Manong Sito. Dumudugo ang ilong. Ako naman, halos bumagsak na rin. Pero nagagawa ko pang tataga ng sarili ko. Nanginginig na hinawakan ko ang aking anting-anting at pumikit. Naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Maya-maya pa, nanumbalik na ang aking buong lakas. Ha? Paano ka bumalik sa dati? Hindi mo ako basta-basta matatalo, Aling Maya. Kung may kakayahan ka, meron din ako. Sige, saktan mo ako nang hindi mo makita pa ang kaibigan mo. Marami akong alam na paraan para mahanap siya, Aling Maya. Pero unang-una, papatayin muna kita. Wag mong kakalabitin ang gatilyo! Takot ka rito? Eh hindi naman masakit to eh. Kapag sinaktan mo ako, magagalit ang anak ko! Anak? Oo, at ako ang anak niya! Ha? Ina? Nagulat ka ba, Paula? Sinuri ko ang itsura ni Ina. Para siyang may ginawang kababalaghan. May bakas pa ng dugo ang braso niya na para bang nakipaglaban siya sa kung sino kanina. Dito na ako kinabahan. Malinaw na may nangyari kanina na hindi namin nakita. Sa tingin mo ba masisindak na ako sa'yo? Hindi mo ako kaya, Paula. Mamamatay na kayo sa islang ito. Hindi na kayo makakauwi pa.
Hindi pa tayo sigurado sa bagay na yan. Inihanda ko ang aking sarili at nilakasan ang loob. Bumangon din si Manong Sito at umaktong makikipaglaban. Gayon na lang ang paghalakhak ni Aling Maya at Ina. Yan lang bang alam mong gawin? Ang magyabang? Mukha ba akong nagyayabang? Aba, mukhang takot na takot ka sa akin ah. Huwag mong aalipustahin ang anak ko! Sumugod sa akin si Aling Maya. Ginamitan niya ako ng orasyon na nagpamanhid sa aking buong katawan. Nilabanan ko yun gamit ang anting-anting. Kailangan na naming makatakas. Nang magawa kong makawala sa orasyon, malakas kong sinipa si Aling Maya. Halatang hindi siya nasaktan pero napaatras siya. Sinamantala ko ang pagkakataon at hinablot ang aking posas. Ikinabit ko sa kamay ni Aling Maya nang hindi niya namamalayan. Si Manong Sito naman, tinulak si Ina sabay labas ng bahay. Nagmamadali naman akong sumunod sa kanya at para hindi na rin makagalaw ng kahit na ano laban sa amin sina Aling Maya at Ina, tinutukan ko siya ng baril at pinaputukan pero hindi pinatamaan. Hayop ka, Paula! Baka tamaan mo si nanay! Gusto mo nga katayin ko pa kayo ng buhay eh. Wag na wag niyong tatangkain ng nanay mo na tumakas. Paparating na ang mga kasamahan kong pulis at huhulihin na kayo. Pakawalan mo ako rito! Tanggalin mo ang posas na ito! Walang iya ka, Paula! Pakawalan mo si nanay! Malapit ng pagsibol ng pulang buwan! Wala akong pakialam sa pulang buwan na sinasabi niyo. Ma'am, kailangan na nating umalis. Halika na, Manong Sito! Nagtatakbo kami at tinumbok ang kubo kung saan nakita ni Manong Sito si Ina. Hindi nga naman namin makikita ang lugar na yon dahil natatakpan ito ng mahaba at malalagong punong kahoy. Kaagad na itinuro ni Manong Sito ang pinto. Dito, ma'am. Dito kayo pumasok. Kyle, nasan ka? Sir Kyle, nandito na kami. Bakit parang wala naman si Kyle dito? Ma'am, tignan nyo. Ito yata ang lubid na tinali sa kanya. Mukhang nakawala si Kyle kasi nakikita ko ang bakas ng sapatos niya. Palabas ng kubo na ito oh. Posible kayang nakaligtas siya? Hindi ko alam pero kailangan natin siyang sundan. Halika na. Hindi na rin kami nagtagal sa loob ng kubo. Tumakbo kami papalayo, hinanap ang daan papunta sa dalampasigan. Sinundan namin ang tunog ng humahampas na alon sa baybayin. Madilim na at ayon sa nakikita kong oras sa suot kong relo, 8:00 na ng gabi. Mabuti na lang narating kagad namin ang baybayin. Ma'am, mukhang wala pa rin si Sir Kyle dito. Walang palatandaan na dumaan siya dito, pero nasa ng lalaking yun? Ma'am, hindi ba yan po ang iniwan nating bangka? Oo, bakit? Tignan nyo, parang may hindi magandang nangyari. Halika, lapitan natin. Sinuri namin ang kabuuan ng bangka at nanlumo nang makitang sinira ng kung sino man ang makina. Tumatagas na ang gasolina nito at siguradong hindi na magagamit pa. Galit akong napamura. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nagtiwala ako kay Ina. Siya ang suspect na matagal na naming hinahanap. Hindi totoo ang sinabi niya tungkol sa nanay niyang may sakit. Pakulo niya lang ito para makapambiktima ng lalaki. Pero bakit, Ma'am Paula? Sa anong dahilan? Mukhang hindi naman sila aswang. Nakikita niyo naman siguro, hindi ba? Mangkukulam si Aling Maya. Malamang kaya nila dinudukutan ng laman loob ang mga biktima nila para ialay sa kanilang sinasambang Panginoon. Parang alam ko na ito. At may koneksyon sa kanila ang bangkay na nakita natin sa isa pang kubo. Inisip ko kung ano ba ang mga nakakasindak na bagay na pwedeng gawin ng isang mangkukulam. Pag-aalay, pananatili ng kabataan, pagkain ng laman loob para lumakas at gumanda. Ilan yan sa mga napag-alaman kong ginagawa ng mga mangkukulam kaya sila nagiging makapangyarihan. Lumingon ako kay Manong Sito. Ano sa tingin niyo, Manong Sito? Posible bang bihag pa rin ni Ina si Kyle? At baka nga nilipat lang siya ng lugar ng babae para hindi natin mahanap. Nakakapagtaka lang. Kalalaki kasing tao ni Sir Kyle. Pero bakit siya natangay ni Ina? Kung tutuusin, hindi naman malaki ang katawan ng dalaga.
Sa tingin ko, sa pagnanais niyang makasama kay Ina sa kung anong rason na binigay sa kanya ng babae, pinainom siya ng dinikdik na dahon na oras dumaloy sa ugat ng isang tao ang katas, pwedeng mag-hallucination at mahimatay. May side effect din ito ng pagkamanhid at panandali ang pagkatulala. Yun ang nakikita kong rason kung bakit hindi pa natin nahahanap si Kyle. Nakapangingilabot naman ang pangyayaring ito. Siguro sinadya din ito ng pagkakataon para malaman natin ang totoo. Ang mahalaga, hindi tayo papatalo sa mag-inang mangkukulam. Kailangan lang nating alamin kung nasan si Kyle. Sa kubo, kung saan naroon ang bangkay. Malamang doon natin makikita si Sir Kyle. Halika na Manong Sito, kailangan nating puntahan ang kubong yon. Wika ko na ikinatango niya. Sa maikling panahon na nakapanatili kami sa isla, kabisado na namin ang pasikot-sikot. Hindi na rin naman ako kinakabahan dahil paparating na ang tulong na bagamat matatagalan ng konti, magagawan ko naman ang paraan. Ilang sandali pa, tanaw ko na ang kubo. Pareho na kaming hinihingal ni Manong Sito, pawisan at nakakaramdam na ng pagod. Kumakalam na rin ang tiyan pero kampante ko na hindi pa naman mahihimatay sa gutom dahil may dala akong 2 piraso ng chocolate bar sa bulsa ko. Kinuha ko yon at inabot kay Manong Sito ang isa. Pantawid gutom, Manong. Naku, maraming salamat po, ma'am. Halika na, nasa unahan lang ang kubo. Makikita na rin natin si Kyle. Maliwanag sa loob habang mas papalapit na kami. Naririnig ko pa ang gigil na pagmumura ni Aling Maya sa loob ng kubo. Pesteng babaeng pulis na yon! Sinusubok niya ang pasensya ko! Talagang magbabayad siya sa ginawa niya sa akin! Tumahimik ka na muna kasi, Inay. Paano ko matatanggal ang posas na ito kung sigaw ka ng sigaw? Mga walang iya kayo! Pakawalan niyo ako rito! Mga mangkukulam! Che, itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong masaktan. Kasalanan to ng pakialamera mong kasama eh. Akala mo hindi ko alam na nagpapanggap lang kayong magkasintahan? Ha! Nasaan si Paula? Isinusumpa ko. Kapag may ginawa ka masama sa kanya, mananagot ka sa akin. Nakakatakot. Kaso paano mo magagawa yun? Nakagahapos ka nga dyan. Kapag nakawala ako rito, humanda ka sa akin. Niloko mo ako. Sabi mo, kailangan ng nanay mo ng tulong kaya kita sinamahan dito. Tapos malalaman ko, ako pala ang balak mong biktimahin. Matagal ka na naming hinahanap. At hindi ako papayag na matagal ka pang maghasik ng lagim. Kahit ano pang pagbabanta ang sabihin mo sa amin, wala kang magagawa. Hindi ka nga makagalaw dyan sa kinauupuan mo eh. Alam mo kung bakit? Dahil yan sa pampamanhid na nilagay ko sa inumin mo. Naningkit ang mga mata ko nang marinig ang mga sinabi ni Ina laban kay Kyle. Tama nga ang hinala ko. Ginamitan niya ng pampamanhid ang lalaki. Kailangan kong guluhin ang masama nilang binabalak ngayon. Lalo na't nakikita ko si Aling Maya na animoy naghahanda para sa isang pag-aalay. Iha, anak, wag mo nang guluhin ang alay. Kakailanganin natin siya mamaya. Malapit nang lumabas ang pulang buwan. Sa wakas, makukumpleto na natin ang 666 katao na biktima natin para mabuhay si tatay. Tama ka, anak. Sa wakas, matatanggal na rin ang matagal kong pangungulila sa kanya. Makakasama na natin ang ama mo. Kung hindi ba naman kayo baliw, hindi nyo kayang buhayin ng mga patay. Anong hindi? Namatay na dati ang lolo ko, pero binuhay siya ng lola ko at nagkasama kami ng matagal. Ang tatay ko naman, kung hindi pa dahil sa mga mapang-abusong tao kagaya ng mga mangingisda, buhay pa sana siya ngayon. Kahit galit ako kay Ina, pinakinggan ko ang mga paliwanag niya tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Dati na raw silang kinukutsa ng mga tao bilang mangkukulam. Hindi lang nila pinapatulan ng mga kanayon dahil alam nilang hindi sila masasamang mangkukulam. Nabibilang ang angkan ni Ina sa green witches o mga manggagamot na bruha. Kadalasan silang makikita sa kagubatan na nangunguha ng mga halamang gamot para gawing lunas sa mga matinding karamdaman. Pero pinairal ng mga tao ang kanilang kasakiman. Pinatay nila ang ama ni Ina. Ibinilad siya sa araw at saka pinagtulungang batuhin. Sa ganoong kasaklap na paraan daw namatay ang kanyang ama. Mabuti na lang, ginamit nila ni Aling Maya ang kaalaman nila sa panggagamot. Kahit pumanaw na ang kanilang padre de pamilya, gumaling ang mga sugat ng lalaki. Sa ganoong itsura nga namin naabutan ng bangkay.
Ilang lalaki na rin ang nabiktima nila para manatiling sariwa ang katawan ng matanda. Ngayon, Kyle, kasalanan ba namin kung gusto namin maghigante? Sinira ng mga taong kagaya niyo ang buhay namin. Tinanggalan niyo kami ng pagkakataong sumaya. Hindi namin kasalanan ng ginawa ng mga mangingisda. Bakit kailangan naming madamay? Hayaan mo na ako makauwi. Nag-aalala na sa akin ang mga kasamahan ko. Hindi ka na uuwi. Kayo ng kaibigan mo. Dahil pagkatapos ka naming ialay sa Panginoon namin, isusunod na namin si Paula, pati na ang kasama niya. Ipagdasal mo lang na hindi ako makawala rito, Ina. Nginisian lang ni Ina si Kyle kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko ba siya malalapitan. Siguradong makakampante na si Kyle kapag nalaman niyang nandito lang kami. Ma'am, dadalawa lang sila. Puro pa babae at wala naman talagang karanasan sa pakikipaglaban. Ang mabuti pa, sumugod na tayo. Teka lang, tatawagan ko muna si Hepe. Kailangan kong ipaalam sa kanya na kumpirmado nga nandito ang suspect at pabibilisan ko ang backup na pinangako niya. Maghahanap lang ako ng magagamit ko sa pakikipaglaban. Alam kong matatalo natin sila, ma'am. Umasa na lang din tayo na mas mabilis na dumating ang tulong. Kung bakit ba naman kasi nasira ang makina ng bangka natin eh. Hindi na natin kailangan pang pagtakhan kung sino ang may gawa nun. Alam naman natin na sina Ina lang ang may lakas ng loob na gawin ang bagay na yun. Sinadya nila para hindi na tayo makalayo sa isla. Pero alam naman natin na hindi lang yun ang paraan, hindi ba? Tumango si Manong Sito. Alam kasi namin na may baybayin pa sa kabilang dako ng isla. Sa bandang yun, malapit lang ang bayan na konektado pa rin sa pinanggalingan namin. Pagkatapos kong makausap ang aming hepe, inihanda ko ang aking baril. Tinanguan ko si Manong Sito tsaka kami sabay na pumasok sa kubo na ikinagulat naman ng mag-ina. Nagliwanag naman ang mukha ni Kyle nang makita niya ako. Partner, sabi ko na nga ba darating ka eh. Ililigtas mo ako. Seryoso, Kyle? Ikaw talagang iniligtas ko, no? Ikaw pa naman ang lalaki sa ating dalawa. Inay! Sina Paula! Huwag ka nang umangal. Mamalasin na kayo. Pinagpapalo niya ng hawak na 2x2 sina Ina at Aling Maya. Sigawan ng dalawang mangkukulam kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon at kinalagan ko si Kyle. Mabilis naman niyang naayos ang sarili at aktong makikipaglaban na kaso lang bigla siyang natumba. Kyle, anong nangyari? Pasensya na. Hindi kasi ako naging maingat kanina. Ininom ko ang sinabi nilang kape na may halo palang pampamanhid. Kaya ito nanghihina pa ang katawan ko. Ano? Bakit ka ba naman kasi uminom? Akala ko kasi talaga mabuti siyang tao eh. Pero hindi pala. Nagpaloko ko. At yun ang naging pagkakamali ko. Sus, wag ka nang magdrama. Halika na, tumakas na tayo. Sambit ko sa kanya pero nagulat na lang kami. Natumba si Manong Sito na pinagtulungan ng dalawang mangkukulam. Oo, may mga armas kami pero wala kaming laban sa mga pamatay nilang orasyon na kahit kailan hindi ko alam kung paano malalabanan. Nabigla na lang ako nang manigas din ang aking mga binti na ikinataranta ni Kyle. Bago pa man ako makapagsalita, hampas sa aking ulo ang nagpawala ng aking malay. Ilang beses akong kumurap habang panay ang lingon sa paligid. Kahit anong gawin ko, nasa baybayin pa rin ako at tila ba may inaabangan na mangyayari. Ilang sandali pa, nakita ko ang mag-inang sina Aling Maya at Ina. Panay ang pag-iyak habang nagmamakaawa sa mga taong bayan na pakawalan na ang kanyang asawa. Mga kadayon, kaawaan niyo naman ang aking asawa. Hindi siya masamang tao. Hindi siya isang masamang mangkukulam. May kapangyarihan lang naman kami para manggamot. Hindi niyo siya kailangang saktan. Inay, ano pang silbi ng pagmamakaawa natin? Hindi sila nakikinig. Tingin nila masama tayong pamilya. Hindi mo ko naiintindihan, anak. Nagkamali sila ng sinaktan. Ako ang mangkukulam na hinahanap nila. Ang mangkukulam na takbuhan ng mga galit na taong nais maghiganti sa kanilang mga kaaway. Ako ang mangkukulam na pumapatay. Ano? Pero paano nangyari yun, Inay? Hindi kita nakitang gumagawa ng orasyon. Wala naman akong nakikitang kausap mo na yun ang kailangan sa'yo.
Itinago ko ang katotohanan dahil sa hirap ng buhay, anak. Kailangan nating magkapera. Pero ang mga abusadong mangingisda na yan, kasama ang ilan nating kanayon, hinusgahan kagad ang aking asawa, ang iyong ama. Ano na ngayon ang gagawin natin, Inay? Susubukan nating iligtas ang tatay mo. Nakita ko nang sinundan nila ang maingay na kumpulan ng tao. Ako naman, natagpuan din ang aking sarili na humahakbang papunta sa tila ba pinasadyang bulwagan sa may baybayin. May itinayong poste sa gitna kung saan nakatali ang ama ni Ina. Kilala ko ang nasabing lalaki. Siya ang bangkay na nasa kubo, kung saan namin nakasagupa ang mag-inang mangkukulam. Pero nagtataka ako, nasan si Kyle? Si Manong Sito. Ano bang nangyayari? Bakit parang hindi ako napapansin ng mga tao? Bakit parang hindi nila ako nakikita? Naguguluhan kong tanong sa aking sarili. Wala akong nagawa kundi ang makiusyoso sa mga taong balot din ng puot sa kanilang mga muka. Hindi nila mapapatawad ang mangkukulam na pumatay sa kanilang mga kaanak. Bilang kaparusahan, papatayin nila sa pagbato ang salarin. Nasindak ako nang makitang nagsimula ng magbato ng mabibigat na bagay ang bawat taong naroroon. Unti-unti na silang nilalamon ng galit. Bawat bato na sadya nilang pinatatama sa kawawang lalaki ay naglilikha ng malalalim na sugat na may kasamang bubog. Sinubukan ko ring iharang ang aking sarili pero hindi man lang ako tinamaan. Tumagos ang mga bato sa aking katawan at dumiretso sa sadya nitong patamaan. Nang mamatay ang lalaki, gayon na lang ang kalungkutan ng mag-ina. Kahit nagkanda sugat-sugat na ang bangkay, kinuha nila ang kanilang kamag-anak at dinala sa bahay. Dito na sila nagsimulang mambiktima ng mga tao. Pagbabayaran nila ang kanilang ginawa, iha. Papatay tayo para muling mabuhay ang iyong ama. Ipinapangako ko na tutulong ako, Inay, at gagawin ko ang lahat, mahulog lang sila sa aking bitag. Dito nga nagsimula ang isa-isang pagkawala ng mga residenteng lalaki sa isla. Natatagpuan na lang silang palutang-lutang sa dalampasigan, wakwak ang dibdib at wala ng buhay. Lingid sa kaalaman ng lahat, kinukuha nila Aling Maya at Ina ang puso ng bawat biktima at iniaalay sa bangkay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual. Unti-unting gumagaling ang mga sugat ng bangkay, nagkakaroon ng buhay. Kailangan nga lang nilang pumatay ng mas marami para makumpleto ang 666 na katao na kailangan maialay para tuluyan ng magising ang kanilang padre de pamilya. Uungol-ungol ako habang pinagpapawisan. Napadilat na lang ako ng aking mga mata nang maramdaman ang mahihinang tapik ni Kyle sa aking pisngi. Paula, gumising ka. Ano bang nangyayari sa'yo, ma'am? Nanaginip ako. Nasaan na ba tayo? Heto, kinulong tayo ng 2 babae. Tatatlo tayo pero hindi man lang natin nalabanan ng patas ang 2 kriminal. May mga alam silang orasyon para maging manhid ang katawan natin. Nasa kubo pa rin ba tayo? Oo, ang nakakainis lang, kinuha nila mga baril natin. Pero wag kang mag-alala, habang walang malay ka kanina, nakagawa kami ni Manong Sito ng paraan para makatakas. Ayun, sinira namin ang kabilang tagundingding ng kubong to. Nasa labas sila at binibihisan ng bangkay na pilit nilang binubuhay. Nababaliw na sila. Ang panaginip ko may kinalaman sa mag-ina. Sila ang salarin sa mga patayan sa baybayin at sa kabilang isla na pinanggalingan natin. Kailangan natin silang pigilan. Kung ganun, umalis na tayo rito. Pwede na tayong dumaan doon. Tumango ako at mabagal na kumilos. Naging mabuhay ang aking pagtayo pero nagawa ko naman ng maayos. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pero naninigas lang ang binti ko. Hindi ko naman alam kung bakit. Kaya nila tayo hindi ginagapos dahil malaki ang tiwala nila sa kanilang kakayahan na hindi tayo makakatakas. Hindi nila alam, tuso tayo. Eh di mga tangang mangkukulam pala sila. Ganun na nga. Lumusot kami sa butas na dingding. Sa isang sulok pa ng kubo kami nakalabas at nakita ang may kahabaang mesa na maraming garapon. Hindi ko alam kung matutuwa ako nang makitang may mga putol na dila, kuko, tenga at mata ng tao. Ipinaliwanag ni Mang Sito na bawat biktima raw ng mag-inang mangkukulam, kinukuhanan nila ng remembrance at inilalagay sa garapon.
Mga hayop talaga sila. Masahol pa sila sa pinakamasamang kriminal na nakilala ko. Pangako, ikukulong ko sila at hindi na kailanman palalabasin. Ma'am Paula, Sir Kyle, mauna na kayo. Parang hindi ako makahinga. Manong, anong nangyari sa'yo? Basta na lang ako nang hina. Hindi ko alam. Basta mauna na kayo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi nagiging okay ang pakiramdam mo. Sambit ko pero nagulat nang makitang dumaloy ang malapot at masaganang dugo sa ilong ni Manong Sito. Kung may nagawa lang sana ako, Manong, para mapigilan sila kanina. Kaso lang, hinang-hina pa ako. Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin kung ano bang nangyayari? Kinulam ni na Aling Maya si Manong. Ano? Nasilip ko sila kanina. May hawak na manika na tinutusok-tusok ng karayom. Nag-alala nga ako kasi binabangungot ka. Kaya akala ko ikaw ang pinakaialaman nila. Pero si Manong Sito pala. Nanginginig na dinaluhan ko si Manong Sito na noon ay nanghihina na. Alam kong nahihirapan siyang huminga. Maya-maya pa, tumirik na rin ang kanyang mga mata. Manong Sito, ano bang nangyayari sa inyo? Masama ang pakiramdam ko, Iya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na matitiis ang sakit. Manong, huwag kayong magbiro ng ganyan. Hindi ka pwedeng magkasakit, okay? Lalabanan pa natin si Aling Maya. Huwag kang padadala sa pangkukulam nila. Hindi naman ako kagaya mo na may pangontra. Alam kong isa kang antingera, ma'am. Ikaw lang ang may kakayahan na talunin ng mga mangkukulam. Isa pa, talagang tatablan ako dahil nilinlang tayo na mag-ina. Marunong sila magpalipad hangin. Nagawa nila akong pagapangan ng karamdaman. Pero Manong! Sige na, ma'am. Ikinararangal ko na maging isa sa iyong mga katuwang sa paglutas ng kaso. Hindi man ako naging pulis kagaya ng pinapangarap ko. Binigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Isang malaking kasiyahan ang babaunin ko hanggang sa pagtawid sa kabilang buhay. Paula, halika na. Harapin na natin sila. Sandali, bago ang lahat, tulungan mo muna ako. Anong gagawin natin? Lahat ng gamit pangkukulam sa kubong ito, susunugin natin. Tumango si Kyle sa aking sinabi. Nagmamadali naming inipon ang lahat ng mga kagamitan tsaka binuhusan ng naroong gasolina. Sinilaban din kaagad ni Kyle ang mga gamit tsaka namin inilalayan si Manong Sito. Nang makalabas kami, palayo sa naglalagablab na bahay, may napansin kaming babae na nakatayo sa di kalayuan. Si Ina. Napakunot ang aking noo nang makitang kakaibang galaw ng babae. Para bang may gustong ipahiwatig. Kyle, halika! Iwan mo si Paula! Kailangan kita, Kyle! Huwag kang maniwala sa lahat ng sinabi niya! Mas malakas ako kaysa sa kanya! Ano? Huwag kang makinig sa kanya, Kyle! Hinihipnotismo ka lang niya! Kyle, halika na! Sige na! Ayoko, Ina. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Tigilan na natin to. Bakit ba ayaw mo sa akin? Sumama ka naman ng maayos kanina. Akala ko ba sabi mo mahal mo ako? Hindi. Ayoko. Nilinlang mo lang ako. Bakit ko naman gagawin yun? Wala akong kalaban-laban sa inyo. Sige na, ikaw lang naman ang kailangan ko eh. Iwanan mo na si Paula. Nalamukos ni Kyle ang kanyang buhok. Para bang nahihirapan ng maniwala sa akin o kay Ina. Nalilito. Nagbabago na rin ang kanyang reaksyon. Maging ang kanyang mga mata, nagiging malikot na. Pinilit ni Ina na abutin si Kyle. Nagsisimula na siyang pagpawisan ng kailapot. Nahihirapan na rin siyang huminga. Hinawakan ko siya sa balikat. Hindi mo kailangan mahirapan sa pagpili, Kyle. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi ko alam. Nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko. Kyle, may kutsilyo ako rito. Halika, sugatan mo ang sarili mo. Ayoko. Huwag mo akong uutusan. Labanan mo, Kyle. Huwag kang makikinig sa bruhang babaeng yan. Ilang pagtatangka pa ang ginawa ni Ina pero nakikita kong nanlalaban na si Kyle. Alam kong pilit niyang kinokontrol ang lalaki kaya mabagal at maingat kong inilapag si Manong Sito sa lupa. Hinawakan ko si Kyle at hinayaang kumuha ng lakas sa suot kong anting-anting. Nanlisik ang mga mata ni Ina.
papayag na agawin mong lalaking balak kong gawing alay? Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Lalong hindi na rin ako natutuwa sa ginagawa mo. Hindi mo ako mapipigilan. Wala ka nang magagawa pa. Talaga? Sige, harapin mo ako! Nagsagupaan kaming dalawa ni Ina. Nagulat ako dahil kahit sanay ako sa pakikipaglaban bilang pulis, nagagawa niyang sanggain ang bawat atake ko. Suntok dito, suntok doon, sipa, balyahan at hilahan ng buhok. Wala na kaming pakialam kahit pa nagpagulong-gulong na kami sa lupa at nagkanda sugat-sugat. Kinailangan ko lang talagang labanan ng bruhang babae. Binigwasan ko siya na ikinasigaw niya ng todo. Kitang-kita ko ang pagguhit ng malaking sugat sa kanyang muka. Anong ginawa mo? Sinugatan mo ko! Sinira mo ang mukha ko! Hayop ka! Ikaw ang hayop! Ang mga babae na kagaya mo, dapat ikinukulong at hinahayaang mabulok sa bilangguan! Kapag ikinulong mo ko, makakagawa pa rin ako ng paraan para makalaya. Kaya kong akitin lahat ng lalaking nasa paligid ko. Ah, ganon? E di ang nanay mo na lang ang pupuntiryahin ko? Nakangisi kong sambit sa kanya, tsaka ako naglakad papunta sa kinaroroonan ng nanay ni Ina. Nadatnan ko siyang paluhod-luhod sa harapan ng dinadasalan niyang bangkay. Napansin niya ang ingay ng yapak ko, kaya nagsalita siya. Anak, nasan ang bihag? Huwag na nating patagalin ito. Ang pulang buwan, 1 oras na lang at lilitaw na sa langit. Pasensya na, Aling Maya. Mukhang papalpak kayo sa pagkakataong ito. Bago pa man lumingon ang ginang, malakas ko siyang sinuntok sa muka kaya siya nahimatay. Dali-dali ko siyang iginapos at ginawang hostage kasama ng bangkay na nasa papag. Pagdating ni Ina, gayon na lang ang panlilisik ng mga mata niya. Hayop ka! Anong ginawa mo sa nanay ko? Malamang hino-hostage ko. Kita mo naman ang ginawa ko, hindi ba? Tapos magtatanong ka pa? Tanga lang? Hindi ako tanga! Sumuko ka na, Ina. Wala ka na rin namang magagawa eh. Ang mabuti pa, gamutin mo na si Manong Sito at ibalik mo na sa dati si Kyle. Hindi! Hindi pa pwede! Sige, kung ayaw mo, edi papatayin ko na lang ang nanay mo. Hindi naman ako makukulong eh. Kasi hindi naman akong kriminal kundi kayo. Nanlaki ang mga mata ni Ina nang makita niyang seryoso ko sa binabalak kong gawin. Wag! Pakiusap! Wag mong sasaktan ng nanay ko! Pakawalan mo siya! Heto na! Ibabalik ko na sa dati si Kyle! Umusal nang hindi ko maintindihan ng mga kataga si Ina. May katagalan din yun, parang orasyon na paulit-ulit niyang dinarasal. Maya-maya pa napakurap si Kyle. Para siyang nagising sa isang mahimbing na pagtulog. Alerto niyang inambaan ng suntok si Ina na noon ay papatak na ang luha sa labis na takot. Hayaan niyo na lang kaming makalayo ng nanay ko. Pangako, hindi niyo na kami makikita sa lugar na ito. Hindi na ako maghahasik pa ng lagim. Alam mo kasi Ina, hindi ganun kadali yon. May mga nagrereklamo laban sa inyo at ang kailangan kong gawin, isuko ka sa nakatataas sa amin para mapagbayaran mo ang mga kasalanan mo. Hindi ko naman ginustong maging ganito eh. Biktima lang ako ng pagkakataon. Hindi mo man kontrolado ang sitwasyon, may pagpipilian ka. Hindi mo kailangan maging masama para katakutan. Kaya sige na, isuko mo na ang sarili mo at ang bangkay ng tatay mo, kailangan na nating bigyan ng maayos na libing. Tanggapin na lang natin na nagtapos na talaga ang chapter ng buhay niya sa ganong kasaklap na paraan. Hindi mo ako naiintindihan kasi hindi mo nararanasan ang pinagdaanan ko. Gusto ko lang naman na magkasama kami ng matagal ng tatay ko. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon. Tama ka, hindi ko naiintindihan ang nararanasan mo. Pero wag mong sabihin na hindi ka binigyan ng pagkakataon dahil binigyan ka ng Panginoon. Sinayang mo lang at hindi pinahalagahan. Bawat minuto kailangan mahalaga. Ginto ang oras, Ina. Hindi dapat na sinasayang sa pagpatay ng tao. Hindi lang ikaw ang nawalan eh. Isipin mo na lang ang mga pamilya ng mga taong binawian mo ng buhay. Hindi ko alam kung tumatakba sa isipan niya ang lahat ng sinabi ko dahil tahimik lang siyang humagulgol. Ni hindi na nga niya pinansin ang pagkakamalay ng kanyang ina na panay ang piglas at pagnanais na makawala sa pagkakagapos ko. Ina! Anak! Huwag mong sasabihing papakinggan mo ang hinayupak na babaeng yan! Nililinlang ka lang niya kagaya ng ginagawa natin sa kanila! Huwag mo siyang pakikinggan! Kalagan mo na ako ngayon din! Pwede ba tumahimik ka, Aling Maya? Huwag mong nilalaso ng isipan ng anak mo.
Kasalanan mo to eh. Ikaw ang mangkukulam na hinahanap ng mga kanayo nyo, hindi ba? Pero ipinagkanulo mo ang asawa mo. Sa kanya mo ibinintangan lahat ng kasamaang ginawa mo. Ha? Paano mo nalaman yon? Sabihin na natin kaya kong maglakbay sa nakaraan sa pamamagitan ng panaginip. Sa tulong ng anting-anting na suot ko. Wala ka nang maitatago sa akin, Aling Maya. Gaga ka pala eh. Kaya mong maglakbay sa panaginip pero hindi nyo kaagad nakilala ang salarin. Ilang biktima na ba ang tinapon namin sa dalampasigan na iniimbestigahan nyo? Mas gaga ka, Aling Maya. Paano ako makakapaglakbay kung hindi ko pa kilala ang salarin noon? Naisip mo ba yon? Gustuhin ko man na suyurin ng nakaraan, mananatili kayong walang mukha hanggat hindi ko kayo nakikilala. Inay, totoo po ba? Ikaw ang nagtraidor kay tatay? Ikaw ang itim na mangkukulam na pumapatay ng tao? Alam kong magkukumprontahan na ang magnanay kaya sinenyasan ko si Kyle na lumapit sa amin. Inilabas niya ang posas na pagmamayari niya at pabiglang hinablot ang kamay ni Ina. Nagpumiglas ang babae pero wala naman siyang magawa. Akala mo may iisahan mo ako ha? Ang dami mong drama. Pareho naman kayong kriminal ng nanay mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kasama mo? Ang nanay ko ang pasimuno sa patayang ito. Siya ang may kasalanan. Sus, kahit na. Naging katulong ka rin niya sa pambibiktima. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagdadala ng mga lalaki dito sa isla. Sa huli, sina Aling Maya at Ina ang nagtalo. Nagpalitan pa sila ng mga makapangyarihang orasyon kaya nagkanya-kanya sa pagdugo ang kanilang mga ilong. Sinamantala namin ang pagkakataon na madala sila sa dalampasigan kasama si Manong Sito. Buhay pa ang lalaki pero kailangan na talaga ng matinding medical attention. Paula, parating na ang backup. Ay, salamat. May iba na ring hahawak sa dalawang mangkukulam. Nakaka-stress silang intindihin ha. Tama ka, Paula. Salamat nga pala sa ginawa mong pagliligtas sa akin ha. Naniniwala talaga ako na may gusto ka sa akin. Gago ka ba? Baka nakakalimutan mo may kasalanan ka pa sa akin ha? Nilingon namin ang mag-ina. Halos mamutla ako sa kaba nang makitang nakawala ang pagkakaposas ni Ina. Hindi ko alam kung paano niya ginawa pero sigurado ako na may kinalaman doon ang ritual niya. Saktong dumaong nang sinasakyan ng aming mga kasamahan at ilang rescuers nang may sakmaling isa sa kanila si Ina. Animo sinapian ng dalaga nang itakbo niya ang biktima. Napakalakas niya. Ina! Tumigil ka na! Kung hindi ko mapipigilan na paputukan ka! Hindi ako susuko sa inyo! Hindi! Ngumisi ang babae at iniwan ang lalaking kanya sanang bibiktimahin. Binalak niyang tumakbo palayo kaso wala na siyang nagawa. Binaril siya ni Kyle. Tinamaan lang naman si Ina sa paa. Kaso lang, hindi rin ito nagustuhan ni Aling Maya. Kahit nagtalo sila ng anak niya kanina lang, sinangga niya ang sumunod na bala para sana sa kanyang anak. Huwag niyong papatayin ang anak ko! Inay! Pumalagang suspect! Nanlaban! Palibutan niyo! Bilis! Hindi kayo makakatakas sa akin! Pinalibutan ng mga pulis ang mag-ina. Nanginginig na inalalayan naman ni Ina si Aling Maya habang kami naman nakaantabay sa mga susunod na mangyayari. Bakit niyo naman ginawa yun, Inay? Bakit? Tama si Paula, anak. Malaki ang kasalanan ko sa'yo, lalo na sa tatay mo. Ito man lang makabawi ako para sa'yo. Tama na! Gagamutin kita, Inay! Hindi ako papayag na mawala ka! Hayaan mo na ako, anak. Mas mainam ito kesa sa makulong. Hindi! Hindi! Walang nagawa si Ina kundi ang pumalahaw ng bawian na nga ng buhay si Aling Maya. Paano? Sa puso tinamaan ng matanda. Ni hindi na siya nagwala o nagpumiglas ng pusasan namin siya. Sinakay namin sa bangka at bumalik na kami sa kabihasnan. Ilan naman sa mga kasamahan ko ang naiwan para imbestigahan pa ang lugar para na rin kunin ng nag-iisang bangkay na naroon sa isla, ang ama ni Ina. Hindi ko akalain na masyado palang komplikado mag-isip ang mga mangkukulam. Bakit hindi? Alam naman natin na maghahanap talaga sila ng butas para makapaghiganti sa mga taong gusto nilang gantihan. Sa bagay, buti na lang hindi ako mangkukulam.
Hindi ka nga mangkukulam pero nakulam ka naman. Ganyan ka kasi kababaero. Hindi mo man lang tinitignan kung tao pa ba o hindi ang nilalandi mo. Grabe ka naman sa akin. Ikaw nga lang ang gusto ko eh. Patawa ka rin ano? What if totoo naman talaga ang sinasabi ko? Ewan ko lang sa'yo. Hindi ako tumatanggap ng manliligaw. Hindi ko naman sinabing manliligaw ako eh. Aba, hayop ka rin ano? Teka, nagagalit ka kaagad eh. Hindi pa nga ako tapos na magsalita eh. Ayoko kasi manligaw. Dahil gusto ko, diretso pa kasal na. Tinawanan ko si Kyle dahil sa taglay niyang kapreskuhan. Matagumpay kasi naming naisara ang kaso tungkol sa mga nawawalang lalaki kaya promoted ang loko. Siyempre pati na rin ako. Marami pa akong plano sa buhay, Kyle. Kung talagang may gusto ka sa akin, pagsikapan mo. Aba, wala nang libre ngayon ano? Ngumiti sa akin si Kyle. Ang totoo niyan, matagal ko na rin naman talagang gusto ang lalaki. Hindi ko lang masabi kasi hindi naman ako ang tipo na nangunguna kapag may nararamdaman ako sa isang tao. Ang sa akin lang, masaya ako sa kung ano ang meron kami ngayon. Hindi ko kailanman sisirain yon. Nilingon ko ang selda kung nasaan si Ina. Simula nang maipakulong siya sa aming station, ayan, lagi na siyang tulala. Hindi na namin makausap. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa nanay niya. Nilapitan ko siya at sinubukan ulit na kausapin. Umaasa akong mapapagaan ko ang nararamdaman niya. Ina, alam kong nalulungkot ka pa rin sa sinapit ng mga magulang mo. Pero wag mong lunurin ang sarili mo sa matinding pagsisisi. Hindi nila ginusto ang mga bagay na yun. Sana maging okay ka na. Paula, sorry. Hindi ko pa makapa ang pagsisisi sa nangyari sa buhay ko. Mas nararamdaman ko ngayon ang galit sa mga taong pinagkaitan kami ng pagkakataon ng ama ko na magkasama ng matagal. Para naman kay nanay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dismayado ako sa ginawa niya. Sana maintindihan mo. Kahit mabulok ako sa kulungan, hindi ko kailanman pagsisisihan ang lahat ng mga ginawa ko. Hindi naman kita pinipilit na pagsisihan ngayon ng mga bagay na yan, Ina. Buhay mo yan eh. Pero isipin mo na lang bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Bumawi sa mga taong nagawan mo ng masama. Pwede ka pang magbago. Nasasabi mo lang yan kasi sariwa pang sakit. Alam ko balang araw maghihilom din ng sugat. Hindi ko alam kung magagawa ko pang mga bagay na sinasabi mo. Lumapit sa amin si Kyle at nakakatuwa dahil kasama niya si Manong Sito na magaling na. Hindi pa huli ang lahat, Ina. Tutulungan ka namin. Tama si Paula, Ina. Marami ka pang oras para gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa'yo nang hindi mo na kailangan manakit ng ibang tao. Marahil dahil sa mga sinabi namin ay napaiyak si Ina. Hinayaan namin siya na namnamin ng mga sandaling yon kasama siya. Alam ko naman na balang araw, magiging okay din ang lahat at matutulungan din namin siya. Lumipas ang mga araw hanggang sa maging taon, naging maayos din ang nasa paligid namin. Hindi nawawala ang kaguluhan at bilang pulis, nakatakda kaming ayusin at bigyan ng katahimikan ang aming lugar. Naging kasintahan ko si Kyle at kalaunan naging asawa ko. Si Ina naman tuluyan nang nailipat sa Women's Correctional. Nakikita ko na may pagsisisi na siya sa mga nangyari sa buhay niya at nangakong magbabago na. Dinadalaw din namin ang babae at tuluyan na rin namin siyang naging kaibigan. Nakakagaan ang loob honestly kasi nakatulong kami sa aming kapwa na baguhin ang takbo ng buhay niya. Sa ngayon nasa kulungan pa rin po si Ina pero baka mabigyan ng parol dahil sa mabubuting ginagawa niya sa loob. Kami naman ni Kyle going strong pa rin kahit hindi kami nabiyayaan ng anak. Siguro dahil na rin sa tawag ng tungkulin na sinumpaan namin sa unang araw na pumasok kami sa pagiging alagad ng batas. Alam naman natin na hindi mawawala ang mga masasamang loob. Nariyan sila at gagawa ng gulo kahit gaano natin sila gustong pigilan. Ang mahalaga lang, maging mabuti pa rin tayo sa kapwa. Nagkasala man sila, bigyan natin ng pagkakataong magbago. Hayaan natin na magsisi. Balang araw malalaman din nila na mali ang kanilang mga ginawa. At sa kaso po ni Ina, alam ko na natuto na siya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless.
Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, oras na para sa ating shoutout! Shoutout po kay Nika Paroco at sa Carida family, kay Al San Jose from Cavite, hello din po kay Rojan Kadsawan na nag-birthday po noong October 15, belated happy birthday po. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Dungka, kay Marisan Sobrevilla, kay Arvid Shane Hyberg Channel, hello po, kay Fatima Reyes, kay Rida de la Cruz, hello din po kay Lisel Miral, kay Bernadette Liantejero, kay Mary Joy Sabaresa, kay Francesca Liana, kay Pinky Ko, shoutout din po kay Soledad Celeste Quizon, kay Lurisa Bibat, kay Moting Raso, kay Mardy Arabella, hello din po kay Sindel Bardago, kay Abigail Hanga at sa Taiko family, kay Emilia Aliera, kay Wenelisa Colite, kay Laura Lee Altajeros, kay Monique Rolona, shoutout din po kay Crisilda Sotil, kay Jane Engwa, kay Maria Girly Piloton, kay Jocelyn Kai, hello din po kay Angelica Apundar, kay Joy Lagman from Japan, kay Pamela Mendoza, kay Daisy May Estrada na bagong listener po natin, hello po ma'am. Shoutout din po kay Josephine Marcaida, kay May Pinon, kay Marisa Staples, kay Bautista John Christopher T na silent listener po natin, hello po. At shoutout din po kay Elgin TV Vlog at kay May Chill Pineda. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. At huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Para po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis po ninyong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.